other than Tito Eugene Asis? Nagtawag pa si Sir kahit wala na magdala. Itay? Ayan na pala si Sir, sorry. Maayong buntag. Maayong buntag kayo sa mas. Hindi na ako Bisaya, pero... Pero ang ganda ng words niya parang Bisaya. Maayong buntag. Anyway, kanina na nabanggit mo yung mga dream guest mo. Kanina pa, yung parang nabanggit mo si Maris, Raka, tapos si Casey, si TJ Montero. Anyway, ba't hindi mo nabanggit yung kababayan mo si Manny Pacquiao? Oo. At saka si Mami D? Sorry. Nawala ko sa sarili ko kanina. Sino ba ako ngayon? Si Mami D, gusto ko interviewin si Manny Pacquiao, si Sir Manny, Ninong po yun sa kasandi namin. And si Miss Jinky Pacquiao. Gusto ko interviewin po na po ang duha ka twins, si Miss Janet at Miss Jinky, kaya usa yun ang feeling ka ng twinning kay sila perme. So yun ang gusto kong pangarap ko din na ma-interview na ako, sir. Oh, the Hamora sisters. Yes. So, makalimot ko. Salamat sa pag-remind, sir, ha? Okay. Kay mapuan namin, malista namin. Okay. Tapos, mayroon kang mga inputs din sa show, yung mga kung sino yung gusto mong ma-interview for the day, tapos yung mga topics, mga ganyan, and yung mga inputs mo. Yes. Thank you so much sa writer namin, head writer namin, na walang iba kundi si Precious. Ayan siya, ayan. Ayan sa likod si Precious, o yan. Siya, Bisaya din siya, and then kami nagtutulungan dalawa, sinasabi niya sa akin yung kanyang pinagpuyatan, at ako naman, talagang, hindi naman pwede ako mag-bypass lang sa kanyang pinagpuyatan. Mag-usap din kami, at ako, tapos kung pwede ko mag-insert to Prex, sabi niya, sige, Ma'am Shimels. Tapos usap kami kung saan kami pa. Yung opening, parang ako ang nagkuhan nun, yung parang, kalimutan ko yung opening ko. Basta yung opening ko, para ako ang nag-isip nun. At sinabi lang din sa akin ni Prex, kuko Ma'am Shi. So, brainstorming kami. Sa kanya, brainstorming. Sa akin, storming lang. Kasi wala akong drawing. Collaboration. Okay, thank you. Thank you, Melay, and congrats. Salamat kaayo, sir. Thank you. Thank you, Ita Eugene. We have a question. We have a phone-in question from Lionheart TV. Courtesy of Richard Paglikawan. Yan. And Melay, ang question niya is, as a Bisaya, gaano ka-importante ang magkaroon ng talk show like this? Also, syempre, iba ang lengguwahe. Maliban doon, ano ang pagkakaiba ng iyong show sa regular talk shows na pinapanood na nakasanayan namin sa iyo? Okay. Gaano ka-importante sa akin itong pagkaroon ng show? Siyempre, sobrang pag-importante. Kay trabaho man ito. Kahit anong trabaho na ibigay mo sa akin, talagang tatrabahuin ko sa ngalan ng aking pamilya. At talagang sobrang importante siya kasi ito yung magiging bread and butter mo para may mabuhay ka sa pamilya mo. Kahit naman talk show, kahit drama, kung ano ibigay, basta sobrang importante talaga siya. And yung second question is, gaano kamahal ang gasolina? Wala ka na po alam sa gasolina. Ano ang pinagkaiba nito sa iyong regular talk show? Ang pinagkaiba nito, una-una pa lang is, siyempre ang lingwahe, Bisaya na. Pero kasi itong aking magandang buhay is, meron kaming tatlong different kinds of mamshi na talagang perspective na mag-uusap sa ganito na topic. Ito naman, talagang siyempre isa lang utak nito. Kalokohan pa ang utak nito. Hindi yung, parang ako, i-manage ko lang kung paano ang lalabas yung naturality, yung ating celebrity na Bisaya, kung paano niya malalabas at ang tawag niya yung meron siya ma-express at yung parang meron siya parang nakaraan ba yung nakaraan niya na mababalik niya ang kanyang nakaraan na ganito ang nangyari Yung maghahalukay kumbaga. Maghahalukay. Di ba ang sarap i-reminisce yung past? Lalo na yung pagkasama mo kapwa mo Bisaya or parang kalaro mo lang din. So, yun ang pinakagusto namin makita dito sa celebrity na ito. And after that, kung tapos na naubos na namin Bisaya na celebrity, pwede rin tayong pumunta sa ating mga Bisaya at heart. And then pwede rin tayo sa mga, yung mga Bisaya na mga influencers, yes. Influencer. Kasama na si Nikki. Hello, yes. Very well said. Wow. We have a question from the entertainment editor of Bulgar, Janice Navida. Hi, Melay. Hello. I'm happy for you. May bago kang show. Salamat. At pinahappy mo na rin kami sa mga sagot mo palang kanina.
Salamat, Miss Janice. Pero parang seryoso ka bigla, Mel. Huwag ka matakot. Hindi kasi pag bulgar talagang mabubulgar ka dito. Hindi ka pwede talaga, hindi ka matakot talagang. Serious. Serious talaga. Okay, mga pa-sweet lang yung questions ko, Mel. Kasi naitanong na yung mga intriguing. Tsaka meron namang one-on-one, charot. Pero ito muna, sa mga na-interview mo na mga Bisayang artista natin, sino yung pinakatumatak sa'yo at yung talagang gustong-gusto mong kausap? Siyempre, una na dyan, si Kim Cho, ang aking miga talaga. Si miga ko ba na, miga na gwapa, grabe talaga. Kasi may sinabi talaga siya dun eh. Na Ay, may Bisaya. inamin si Kim? Hindi ko sasabihin. Enrique, no? Wala siyang inamin. Tinanong ko lang siya, pero apakaganda ng sagot niya doon. Doon sa question na yun na talagang masasabi ka na napapalakpak ko na po kahit walang show na naganap, kahit walang performance na naganap, napapalakpak ako dun sa sagot niya na grabe talaga, a very humble heart talaga si Miga ko. So, abangan nyo kasi siya ang first episode, sa sagot niya doon about sa kuan. Tuesday, 6 p.m. So, hindi mo pwedeng i-share kahit yung question. Hindi ko pwedeng i-share question kay kanang ayoko namang magamit ko si Miga ko sa aking kuan dito sa aking promotion kay love na love ko man si Miga ko, pero abangan nyo lang, kay marami kayong matutunan sa kanya. And pinaka-the best yung sagot nga niya doon na na-amaze ako sa kanya. Kasi ayun yung, sobrang talaga kong happy kay Mika kasi alam mo talaga na meron talaga siyang good heart. Meron talaga siyang good heart. And pangalawa na grabe mamatay ko katawan no, kanino kay Maymay. Grabe talagang pinag-usapan. Ewan ko lang kung ma-air yung pinag-usapan namin. Kaya parang hindi siya pang Maymay at pang Melay. So ba talagang, ewan ko lang, makatawa talaga kayo. So sana ma-air yun kasi mga Bisaya namin hindi naman kami sensitive eh. Pero pag ma-air yun talagang, ewan ko na lang talaga. Talagang wasak talaga siguro ang bakbak ng mga Bisaya kasi katawa. Yun kay Maymay, grabe tawa. At siyempre kay Kukun, JM, at kay Mariel. Kasi kumanta sila ng Bisaya. Kay JM at kay Mariel kasi, nanay ako kunwari ni Mariel. Tapos naligaw si JM, tapos ginawa namin kanta. Unsa, gano'n, parang kami nag-musical kami. Parang sa asa tawag yan? Impromptu. Impromptu. Parang impromptu. Hindi kami yun. So, parang impromptu siya. And then, kay Bini Aya naman at kay Bini Kulit, na, di ba sa Bini talaga tahimik lang sila, mahiwagang sa namin. Doon, grabing kaldal ng mga bibigoy. Timilay, kapa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 k
Pero Melay, parang dream ko rin para sa iyo na ma-interview si Tita Annabel Rama. Yes, isa din pala si Miss Annabel, si Ma'am Annabel Rama kay sabi yan sa mga Bisaya natin na Mansa man day, mansa naman na day. So kung may interview mo si Tita ano yung mga sa tingin mo gusto mong itanong sa kanya? Siyempre, itanong ko sa kanya kung kamusta naman ang puso niya. Kasi Siya ba? hindi kamusta ang puso niya. Kaya siyempre, bilang may asawa ba yan na kuan, di ba? Na mga gwapo, kung kamusta pa, ano ba yung nilalaban ng mga pagsubok sa may mga asawa. So, hindi tayo pwede magtanong ng mga kuya na buwang madamay pa lang tayo sa mga tanong-tanong. Tama na kayo, baka mapapagalitan tayo. Ma'am Annabel, ano na? So, okay na ako. Tanongin ko na pag-ibig niya. Okay. So, kanina namang mga celebrity ka na i-starstruck na gustong-gusto mo sanang may interview pero medyo natatakot ka, gano'n. At ito nga medyo nga nahiya nga ako kay Ellen Adarna. Pero kasi kapag Bisaya ka kasi, hindi ka kasi matatakot. Kasi parang may something kami mga Bisaya pa na common ground ba na parang hindi kami mahiya sa isa't isa pag magsabi na kami ng, Day, parang pumasok na kami sa isang cubicle, nagaganon na kami. So, siguro unang pag ganyan, pero pag magbisaya namin, di talaga kami mahihiya. So, ang una ko talaga si Ellen Adarna, kay gusto ko talaga yung pagkabisaya niya ba, yung talagang ambot, ang sobrang ganda kasi, di ba? Tapos, ambot lang dahil, hindi nagagawa na niya dahil. Anak pa, so gusto ko si Ellen, pero medyo, hindi ko alam kung kuan ko, pero kasi medyo mapagkapan na yun. Ewan ko na lang, Day. Pero pag Bisaya na, hindi ka nakatakot dyan. Mel, alam mo, pag pinapanood ka namin, parang sobrang full of energy ka, no? Pero pag sa bahay ba, ganyan ka rin? Like si Iba Jason ba, na to-tolerate yung kadaldalan mo? Iba ako sa bahay. Talagang
wala ako talagang, hindi talaga ako magsasalita sa bahay. Pero na akong, sarili lang ito, actions na lang. Hindi, sa bahay mamadaldal din ako. Kaya minsan, siyempre, iniiwasan ko na magdaldal sa bahay kasi meron na akong mga minions eh. May ginawa akong minions na dalawa na sobrang daldal din. So, katatlo na kami nagdaldal kay Jason. Alam mo si Jason din niya kaya meron siyang man cave. Talagang, kailangan na muna niyang magpahinga. Siguro isang araw, isang oras lang. Tapos pag after na, hindi na niya kinakaya minsan. Minsan nababay sa kanka, grabe ang anak mo. Ha? Anak ko lang? Anak mo rin yan ah. Parang nagagano na sa talaga sa bakit. Talagang hindi na niya in-expect. Hindi kasi sa kanya magagaling yung dagdal, sa akin kasi. So, sa bahay naman is very, pero surprisingly, minsan si Jason ang madaldal sa amin. Kasi hindi kasi kami nasa labas kami ni Jason, hindi kami mahilig mag-text na dito na ako, papasok na ako. Hindi kami mag-ganon. Para pag uwi sa bahay, meron kami pag-uusapan ba, alam mo nangyari kayo na sa press, nakita ko si Ray Valera. So parang may pag-usapan kami. So parang may mysterious ka rin. So, ako siya si Juan. Malala ko sa atin si Juan ba? Ayun, may tanong naman sa akin si Ray Valera. I love you, I love you. Pero katagalan ko naging Aerosmith na siya. So yun ang amin. Madaldal ko sa bahay. Grabe ka, Meredith. Hanggang pinasasakit mo yung pangalaman.